isa rin sa mga telling points dun sa kanyang behavior ay yung parang binanggit na rin naman ito ni Congresswoman Franz Castro. But parang siya yung naging nagpe-preside doon sa pagdinig. Honestly, I thought she was trying to dictate on congressmen. At one point, 'di ba, gusto pa niyang patanggal si Congresswoman Stella Kimbo bilang yung presiding officer nung pagdinig na yon. Anong tingin niyo ron? Kasi veterano na kayo dyan sa house, no? Yung ganon, medyo kakaiba yon. Well, alam mo kung andun lang ako the whole time, I could have already, alam mo, ang iniisip ko kasi ganito is Christian eh. If I make a motion to hold her in contempt, gusto niya yun eh. She's waiting for that eh. Oo. Para maawa ang tao sa kanya eh. Yun ang gusto niya mangyari na i-contempt siya ng Kongreso, ikulong siya ng 1 o 2 araw para makita na, oh, kita mo, pinipersecute na si Vice President. And I've been saying that all the while, no? That two things, no? That she would like to feel like she's being persecuted. And number two, she believed that all of the questions were scripted. Binanggit niya yun nung huli. Yeah. Oo. Hindi ko na nga lang sinabi eh. Well, my question to you is not scripted. O, tala nakakata naman niya eh. Pero yun ang kanyang inaano. Pangatlo, ang inaano niya, ibinanggit niya eh, na even if I will be held in contempt, no? Yun ang gusto niya mangyari actually. Oo. So, yun ang palagay ko sa mga nangyaring ganyan. Mukhang she was trying to bait congressmen. Bitag para pag kinontempt niyo kawawa ng mga tao. Tsaka mukha bang kaugnay din dun yung the fact na mag-isa siya nakaupo sa harap ng mga kongresista at binanggit din niya, 'di ba? Sinabi niya, "Oh, mag-isa lang ako rito, marami kayo diyan, no?" Do you think that was part of the plan? Well, palagay ko, I mean, if she said that somebody told her that the plan of the committee is actually scripted. So she made her own plan. Oo, kaya sinabi din niya na kaya ako na lang mag-isa nagpunta dito. Gusto ko ang itanong sa kanya eh, oo nga, ikaw mag-isa, pero ilan ang security mo sa labas? Tsaka mag-isa siya pero parang siya yung pinaka-nambuli sa mga congressmen no? Pasensya na po pero yun ang naging tingin ko eh. Mag-isa siya pero mukhang siya yung nakapambuli sa inyong lahat eh. Parang Oo, ganun yung totoo yun. dating. Mm-mm. Oo. Yun nga eh. Pero I think we should go back to the main point, 'di ba? Na karapatan ng bawat kongresista na magtanong doon sa budget ng Vice President na hinihingi pati ron po sa mga nakaraang budget na kanyang ginesta, 'di ba? Kasi siguro para mas diinan pa po para sa mga viewers natin. Bakit ba importante yung tinatawag na power of the purse na yan? Tsaka yung Yes, pagbusisi sa budget ng mga opisina. yes. Well, I think now that Congress ought to insist the mandate given to the House of Representatives, no? The power of the purse. No? Kasi may mga ahensya tulad ng Vice President, she thinks that she could be able to just bully us or answer anything that she wants to answer. Samantalang dapat yan, mag-humble down siya. Sagutin niya ang Kongreso tungkol sa budget. Hindi naman namin tinatanong kung ano ang kanyang nais, kung ano ang kanyang gustong gawin, kung sino siya. Ang tinatanong namin sa kanya, ano ang ginawa mo sa budget na binigay sa iyo noong 2022, 2023, 2024, and then afterwards, let's talk about the new budget. Mm. Okay. I-connect din natin yung sabi nyo nga kanina, mukhang ang plano ng Vice President ay, kumbaga, urutin yung mga kongresista para i-contempt siya, tapos para maawa sa kanya yung publiko. I remember nung kanyang opening statement, binanggit po niya yung sari-sari mga issues, pati yung impeachment. Again, that was very unusual, no, for Oh, a head of agency. that should not even be mentioned in a budget briefing. Oh. Anong tingin nyo? Bakit ganun? Bakit siya yung nagbanggit nun? Well, I think ano na siya yung pang in her own mind, inaapi na siya in her own mind. Almost all of the congressmen, except about 3 or 4 of them, are actually doing everything they can to favor the present administration or yung bang ito ang gusto ng BBM. Oo.
Hindi ko nga nakakausap si BBM dyan eh. Oo. Yun Hindi nga ko eh. nga nakausap yung Speaker of the House. Oo. When I asked him I asked her a very honest question, Christian. Very Ito, simple to eh. ito Congressman, kasi marami naman dyan sa mga nakaupo ngayon sa House, naging supporter din ni President Duterte at ni Vice President Sara Duterte ngayon, not so long ago. Somehow, kayo ba nasurpresa pa kayo sa ganitong pag-uugali, knowing the Well, Dutertes? nasurpresa ako because my first surprise is why is the Vice President that way? Bakit ganun siya? Oo. When we are actually uh, having a budget briefing, ba't di niya ihiwalay yung politics dito? Pangalawa, perhaps she was expecting that more congressmen on her side would support her. Pero nakita natin na there were only about 3 congressmen there. They even withheld their comments, no? Although nakita natin na nagko-comment sila, ibibigay sila ng kanilang. In fact, when I asked that her statement to be stricken off the record, ano sinabi ni Congressman Ungab? He's not objecting. Oo, pero he's may a comment. Oh, sinabi ko nga sa kanya, wag ka na mag-object dyan. Tama naman yung sinasabi ko eh. Oo. Ano yan, kasi matinding kaalyado ng mga Duterte yan eh. Pero kayo ba, personally, meron bang kahit papaano regret? After seeing what happened yesterday, may konting regret ba na dapat yata hindi na ako sumuporta dun sa administrasyon ng kanyang ama? Well, the thing is, alam mo naman, Christian, I even voted for her. I did not even vote for BBM, but I voted for Sara. Oo, sapagkat kinikilala ko yung kaalaman niya. I supported the war on drugs, although very public ako na sinasabi ko that hindi dapat na maraming napatay, no? And Senator Bato even called that collateral damage. So can you imagine more than 20,000 ang napatay and you call it collateral damage? Oo. Yun nga, Kaya yun ang binabanggit ko. meron bang regret sa inyo for supporting her? Yes, of course. Right now, napakalaki na regret ko by supporting her. Ibig sabihin, na ngayon, nakikita ko na that, it's more sa kanya, ginagawa niyang personal ang mga bagay na ito eh. When it is the country at stake and the budget of the people.